Lumaking kontento sa masaya at perpektong pamilya si Camille Villaga. Pamilyang tanging kayamanan na itinuturing niyang meron siya. Ngunit ang lahat ng ito ay magbabago sa paglabas ng katotohanang babago sa kwento ng kanyang buhay. Katotohanan na puno ng kasinungalingan at pagkukunwari ng mga taong nakapaligid sa kanya at mga taong pinagkatiwalaan niya. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, tatanggapin niya kaya ang katotohanang pilit na itinatago o mas gugustuhin niyang alamin pa ang katok sa likod ng bawat kasinungalingan na nakatago sa kanyang pagkatao? Sino nga ba siya? Ano ang magiging papel ng estranghero na nasa paligid lamang pala niya buong buhay niya at nagbabantay na tila anino ng bawat hakbang niya? Nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Accountancy si Camille. Pero tila ba ang ilap ng swerte sa kanya at hindi siya natatanggap sa bawat kumpanya na sinusubukan niyang applyan ng trabaho. Heto nga't umuwi na naman siyang sawi tulad ng dati. Pero laking gulat niya nang pumasok siyang walang ilaw at tahimik ang buong paligid ng bahay nila. Ni minsan hindi nangyari ang ganito, kaya mabilis ang hakbang na nilapit niya ang switch ng ilaw nang biglang nagulat siya sa malakas na pagbati ng mga ito, kasabay ng pagbaha ng liwanag ng ilaw. "Happy birthday, Camille!" Masayang salubong ng mga ito sa kanya. Sila talaga ang kaligayahan ko, ang aking pamilya. Nakatutuwa lang na kahit mahirap lang kami, ay masaya kami at puno ng pagmamahalan, saad ng dalaga sa sarili. "Happy birthday, anak!" Nakangiting bati sa kanya ng mama niya. Lumapit siya at niyakap siya ng mahigpit. Kahit hirap sa buhay, ay naghanda pa rin sila ng ganitong salo-salo. "Ma, dapat hindi na po kayo nag-abala. Ang dami po ng hinanda nyo at sigurado akong malaki na naman ang ginastos nyo dito. Sana, itinabi nyo na lang po ang pera para sa panggastos natin bukas," sabi ni Camille. Sa totoo lang, hirap talaga sila sa buhay. Mag-isang itinataguyod ang nanay niya, ang apat niya pang mga kapatid, sa pagtitinda lamang ng kakanin. Kaya mabigat sa kanya na magsayang, gayong alam niya na dugot pawis ng kanyang ina ang perang ginamit dito. "Anak, ano ka ba? Minsan lang ang birthday mo, kaya mabuti pa, ihipan mo na ang kandila sa cake at malapit na maupos," sabi ng mama niya, kasabay ng mga haplos sa buhok niya. Nakangiti man siya pero may lungkot siyang nakikita sa kanyang mga mata. Sa hindi niya maawaring dahilan, ay kinabahan siya sa nakita. Malakas ang kabog ng dibdib niya na tila ba nagpapahiwatig ng kung ano. Hawak kami silang lumapit sa mesa na puno ng masarap na pagkain. Masyadong magarbo at maraming handa ang makikita mo, kaya halatang malaking halaga ang ginamit dito ng mama niya. Palakpakan ang narinig niya mula sa mga kapatid at mama niya na matapos niyang ihipan ng kandila. Lumapit ang mga kapatid niya at mahigpit na himakap sa kanya. "Ay, ang swerte ko talaga sa inyo guys," naluluha na sabi niya. "Ang swerte ko talaga sa pamilya ko. Kahit mahirap kami, ramdam ko ang walang katumbas sa pagmamahal ng mga ito sa akin," sa isip ng dalaga. Kita sa mga mata ng mga kapatid niya ang excitement nang makaupo sa harap ng mesa na puno ng masarap na mga pagkain. "Grabe ma, ang mungga naman ng birthday ni ate. Sana sa birthday ko ganito din," sabi ni Makmak habang panay ang subo ng litsong manok. "Hay nako, Makmak, magtigil ka. Si ate kasi nakagraduate na. Tapos na ang kanyang pag-aaral kaya isang celebration na lang tayo ngayon. Dahil hindi tayo naghanda ng graduation niya, pinaghandaan talaga ito ni mama," paliwanag ng pangalawang kapatid niya na si Arlene. "Napakaswerte ko talaga sa pamilya ko. Mapagmahal na ina at maunawaing mga kapatid. Hayaan nyo guys at kapag may nahanap ng trabaho si ate, hindi lang ito ang kakainin natin," nakangiting sabi naman ni Camille. "Marami kasi akong pangarap para sa aming pamilya, kaya naman nagsumikap akong makapagtapos at malaking bagay na kakakuha ko ng scholarship sa programa ni Mayor. Laking pasalamat ko rin na buo ang tulong nito sa akin, kaya hindi kami nahirapan ng mama ko habang nag-aaral ako. May mga panahong naghanap ako ng trabaho pero
Tila bang ilap ng swerte sa akin kaya nag-focus na lang ako sa pag-aaral sa loob-loob ng dalaga. Nakakuha naman siya ng trabaho sa loob ng school na pinasukan niya. Natanggap siya bilang part-time staff sa library ng school na yun. Masayang natapos ang kainan sa hapag. Tulad ng dati, maingay at makwel ang bunso nilang si Makmak. Siya talaga ang puso ng pamilya. Nagliligpit sila ng mga hugasing gamit sa mesa nang may marinig silang humintong sasakyan sa harap ng bahay nila. Nagkatinginan sila ng mama niya at kita niya ang pagkabahala ng kung anong takot sa mukha nito. Saglit pa ay nakarinig sila ng katok na malakas. Lalapitan na sana ni Camille ang pintuan nang hawakan ng mama ang braso niya. "Ako na anak, pumasok na kayo ng mga kapatid mo sa loob. Iwan mo na ang mga yan." Pagtaboy nito sa kanya, sabay bahagyang pagtulak sa likod niya. Kunot noo at nagtatakang napatingin siya dito. Hindi normal ang kilos ng mama ko. Mula pa kanina nang dumating ako. Tila ba may inilihim ito sa akin na kung ano, saad ng isip ng dalaga. Kasabay ng paglapit nito sa pinto ay ang pagpasok naman nilang magkakapatid sa loob ng maliit na silid. Kita ng dalawang mata niya ang paglingon ng mama niya bago tuluyang buksan ang pinto. "Where is she?" Malakas na boses na tanong ng kung sinong lalaki sa labas. Nagkatinginan silang magkakapatid. Gustuhin niya man na lumabas ay hindi niya magawa at nagtatalo ang kalooban niya. Ayaw ni mama na makisali kami sa usapan ng mga bisita niya. Kahit noon kapag may dumarating na kahit sino, ay pinapapasok kami nito sa kwarto, gaya ngayon. Hindi ko narinig ang sagot ng mama ko dahil halos hindi ko marinig ang boses nito. Kasabay ng pagbukas ng pintuan, ang pagpasok ng isang matandang lalaki habang nasa likod naman nito ang mama ko at nanginginig sa takot, katabi ng ilang nakaitim na lalaki. "Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin?" Matatag na tanong ni Camille dahil alam niya na hindi magandang pakil namang ito, base na rin sa takot na nakabalatay sa mukha ng mama niya. Ngumisi ang lalaki at nilingon ang mama niya. "Finally, nahanap din kita at pinagtagpo rin tayo, my dear niece." Nakangising sabi nito na humarap sa kanya. Kunot noo siyang tumingin dito. Sinusukat ng mga mata nito. Sa mukha nito kung nagsasabi ba ito ng totoo. At sa ayos at tindig nito, hindi may kakailang may kaya ito sa buhay, lalo pa at magara ang pananabit nito. "Niece?" Patanong na sagot ni Camille. "Masyadong masikip ang lugar na ito. Bakit hindi tayo sa labas mag-usap?" Tanong nito sabay balin ng tingin sa tahimik at nanginginig ng ina. Binalingan niya ang mga kapatid niya at kinausap na kahit anong mangyari wag na wag silang lalabas ng silid. Agad siyang sumunod sa mga ito at nadatnan niyang nakaupo ang lalaking kausap niya sa maliit nilang sopa habang nakatayo sa sulok ang mama niya na tila ba hindi pwedeng makatabi ng lalaking kaharap niya. Nagtataka ako dahil kung pamangkin ako nito, sigurado akong kapatid ito ng aking ama o ina. Pero sa nakikita kong reaksyon ng mama, malabong magkapatid ito dahil na rin sa takot na nasa mukha nito na hindi magawa magtaas ng mukha at nakayo kong nakatayo sa sulok, saad ni Camille sa sarili. "Tapos na ang pagtatago mo sa anak ni Maria, Leonora. Iuwi na kita sa mansyon, iha. Hindi nararapat ang isang katulad mo sa lugar na ito." Seryosong payag dito. "Sir, parang awan niyo na po. Huwag niyo pong kunin sa Camille. Huwag niyo po siyang sasaktan. Nagmamakaawa ko." Hindi na naituloy ni mamang sabihin ito nang mabilis itong hawakan ng mga tauhan ng kausap niya. Lalapitan sana ito pero mabilis na hinawakan din ito ang braso ko at nakangising humarap kay mama. "Wala kang karapatang magdiman o magsalita, muchacha." Dumadagundong na sigaw nito na halos maputol ang litid sa liig na lakas ng sigaw nito. Hindi ako makakilos sa kabiglaan. Magulo ang isip ko sa revelasyon na rinig ko at bago sa akin ang mga ito. Hindi ko inakala na sa likod ng masayang pamilyang meron ako ay may sikretong nakatago sa pagkatao ko. Naiiyak na isip na dalaga. "Let's go," sabi ng lalaking mahigpit na nakahawak. "Hindi! Hindi niyo siya pwedeng kunin. Hindi ka magtatagumpay, Conrado. Mamatay muna ako bago ka may gawing kung ano kay Camille." Nagpupumiglas na sigaw ng mama niya. Awang ang labi na lumingin siya sa kinararoonan nito. Kasabay ng malakas na putok ng baril at pagbagsak nito sa sahig ang pagdilim ng paningin din niya.
Alam kong hindi ito panaginip at natakot akong harapin ang realidad sa muling pagmulat ng aking mga mata. Huling naisip ng dalaga bago tuluyang pumikit ang mga mata. Nagising si Camille na masakit ang ulo at nakahiga sa ibabaw ng malambot na kama. Pupungas-pungas pa siyang bumangon para tingnan ang paligid nang biglang nagulat siya na nasa loob siya ng silid na puro karangian ang nakikita. Kahit nahihilo at masakit ang ulo niya, ay pinilit niyang tumayo papunta sa pintuan. Kailangan niyang makalabas at makaalis dito. Malinaw pa sa alaala niya kung paano bumagsak ang kanyang ina sa sahig matapos ang malakas na putok ng baril na hindi niya malaman kung saan nanggaling. "I'm glad you're awake now," sabi ng isang mukhang malditang babaeng nabungaran ko na mabuksan ko ang pintuan. Hindi ko inaakalang may tao dito, lalo pa at tahimik naman kanina. Mataman itong nakatingin sa akin habang nakataas ang isang perpektong kilay. Sino po kayo?" Naguguluhan na tanong ko. Hindi ko kasi alam kung bakit narito ako. Lumaki akong walang ibang kilalang kapamilya, maliban kina mama at mga kapatid ko. "Ako ang kapatid ng daddy mo. Call me Tita Brianna." Seryoso na sabi nito na tila ba napakamahal ng ngiti sa mga labi. Maang akong napatingin dito. Kung ganun mayaman pala ang father side ko. Napakunot-no ako sa naisip. Bakit ako lang ang sinama na makumuha sa akin? Bakit hindi kasama mga kapatid ko? Pasok po kayo, ang tanging nasabi ko dahil pareho kami nakatayo sa pintuan. Tumaas lang lalo ang kilay nito saka ako inirapan. "Hindi ko kailangan na makipagplastikan sa'yo. Mag-ayos ka at sumunod ka kay Karing. May bisita tayo at kailangan kita doon." Mataray na sabi nito saka tumalikod. Maang na pinanood ko ang bawat hakbang nito palayo hanggang mawala sa paningin ko. "Sige na anak, mag-ayos ka na." At nariyan na si Attorney Florencio sa baba. Malumanay na sabi ng matanda sa kanya. Lutang ang isip na sumunod ako dito. Hindi pa rin kasi mag-function ng maayos ang utak ko at hindi pa rin tuluyang nag-reflect sa akin kung ano nga ba ang napasukan ko o ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Maraming tanong sa isip ko. Gusto ko na magtanong ngunit kanino? Dahil wala rin naman akong makuhang kasagutan sa apat na sulok ng silid na kinalalagyan ko, ay minabuti ko na maghilamos at tanging ang damit na pinangtulog ko kagabi ang siya pa rin suot ko. Maluwag at malaki ang bahay. Halatang bahay ng mga taong may sinabi sa buhay. Napasukan ko ang isang matandang lalaking kaharap ang babaeng nagpakilalang Brianna at ang lalaking kumuha sa akin sa bahay namin kagabi. Seryoso at tahimik ang lahat kaya naman nakatayo lamang ako na parang tuod sa harap namang ito at hindi malaman ang gagawin. "Maupo ka, iha," sabi ng matandang lalaking kaharap ni Tita Brianna. Tumango ako at mabilis na umupo habang malakas ang tahip ang kaba sa dibdib ko. "I'm Attorney Florencio, ang abogado ng pamilya niyo." Pakilala nito. "Siguro nagtataka ka, iha, kung bakit narito ka sa harap namin ngayon. Pinahanap talaga kita dahil sa kayamanan ng iyong pamilya. Bilang nag-iisang tagapagmana ni Don Rodolfo Baldemor, ito na ang tamang panahon para hawakan mo ang lahat ng ari-arian at ang tanging ikaw lang ang may karapatan sa naiwan nitong ari-arian. Ayon sa testamento na iniwan ng mga magulang mo, sa edad na 21 ay ililipat sa iyo ang lahat ng karapatan." Mahabang paliwanag dito. Nagpalipat-lipat ng tingin si Camille sa mga taong nasa paligid niya. Hindi siya makapaniwala na may ganitong kayamanang iniwan sa kanya. Matapos iabot sa kanya ang isang puting folder kung saan nakalagay ang lahat ng legal na dokumento. "Attorney, baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ko po kilala ang sinasabi mong pangalan at hindi po Baldemor ang family name ko kundi Bilyaga," saad ng dalaga. Isang pagak na tawa ang narinig niya mula sa nagpakilalang si Tita Brianna. "Of course, hindi mo magagamit ang family name namin dahil itinago ka ng kabit ng katulong ni Kuya. Itinago ka niya sa amin sa pag-aakalang kapag sumapit ka na sa tamang edad, ay makukuha niya ang kayamanang matagal na niyang inaasam na ibibigay ni Kuya. Malas niya
na hindi nangyari ang plano niya dahil hindi ko hayaang may ibang makinabang sa pera na pinaghirapan ng mga magulang namin. Para sa tunay at totoong Baldimore lamang ang yaman ng pamilya. Hindi ako makapagsalita sa narinig. Hindi kasi ako makapaniwala na ganoon si mama. Pinalaki ako nito ng pagmamahal at binusog ng maraming pangaral kahit pasalat kami sa buhay. Hindi totoo yan. Hindi magagawa ni mama ang mga sinasabi mo. Mariing sabi ko. Hindi ko papayagan na dungisan nila ang pagkatao ng aking ina sa harapan ko. Bakit? Hindi ba sinabi ng kinikilala mong ina ang totoo? Bakit hindi mo ba alam na hindi kanya anak at inari ka lamang anak matapos kang itakas dito sa mansyon sa pag-aakalang makukuha niya ang kayamanan ng pamilya ko kapag nasa tamang edad ka na? Mataray na sagot ng malditang babae. Napailing naman ako. Hindi totoo yan, tanggi ko. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin ako makapaniwala. Iha, totoo ang sinasabi ng tita Brianna mo. Hindi mo siya tunay na ina. Siya lamang ang nagpalaki sa'yo pero nasa dugo mo ang pagiging Baldimore at hindi natin maaaring baguhin yon. Mahinaong paliwanag ng attorney na nasa harap niya. Tama na ang usapan. Tapusin na natin to, attorney, at marami pa kaming gagawin. Sign the documents, Camille. Sabi ng malditang babae. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Babasahin ko pa sana ang papel na hawak ko na mabilis na inilagay ni Tita Brianna ang kamay ko sa ballpen na hawak niya. Sign please. Don't waste our time. Tila inis na sabi nito. Akmang pipirma na ang dalaga na biglang bumukas ang pinto. Lahat sila napalingon sa marahas na pagbukas nito at tumambad sa harap nila ang seryosong mukha ng lalaking matalim na nakatingin sa kanila, partikular sa mga taong kasama niya sa silid. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Galit na tanong nito. Napatingin ako sa ginawang paghakbang nito palapit sa amin. Nagtataka ako kung sino na naman ang isang to at ano ang kaugnayan sa akin. Bakit tila takot ang mga taong kanina lang akala mo ay silang bata sa paraan ng pagkausap sa akin na dapat kong sundin ang lahat ng kanilang sasabihin. Camille once signed that without my knowledge, and both of you knows that very well. But still, you try to do it behind my back. It won't happen. Malakas na sabi nito habang matalim na nakatingin sa mga kaharap ko. Alam ko ang plano mo, Mr. Mondrigal. Hindi mo makukuha ang pera at kayamanan ng pamilya ko. Ganting sigaw ni Tita Brianna. May pumasok na mga lalaki sa kwarto at agad na tinutukan ang baril nang ang lalaking pumasok kani-kanina lang. Ni hindi ko ito nakitaan ng takot at gumisilang sa harap namin sa kauminig. She's mine. Mine alone. Kung anong meron siya ay akin din. Na kung hindi ito malino sa inyo, wala na akong magagawa. Bata pa lang si Camille ay pinagkasundo na kami at anuman ang mangyari wala kayong magagawa para baguhin ang kasunduan. Wala kang kayamanang dapat asamin dahil walang kayamanan na para sa'yo, Brianna. Wala kang pagmamay-ari dahil ikaw alam mo sa sarili mo na hindi ka totoong Baldimore. Matigas na sabi nito habang hinawakan ang kamay ng dalaga at hinatak siyang palabas ng silid. Walang lingon-lingon na sumama siya dito na hindi niya alam kung ano ang pangalan nito. Sa puso ko alam ko na safe ako. Safe sa mga taong pera at kayamanan na ang habol sa akin. Sana hindi ako magkamali na sumama at magtiwala dito sa lalaking ito. Bulong ng dalaga sa sarili. Please like, subscribe, notify,